tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa... Oras po natin, 6 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro and Mega Manila at saan mang sulok ng mundo na naaabot ng aming tinig. Ngayon ho ay araw ng Sabado, April 11, 2026. Nagbabalik ho ang ating programang nakikinig sa kwento at buhay ng mga manggagawang Pilipino at sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Yan, welcome ho sa programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulias. Ay, kamusta ho ang inyong nagdaang Holy Week break? Kayo ba ay nabasa man lang ng tubig dagat? O nakapag-swimming? Nakapagbakasyon ba kayo? Well, sana ho ay na-spend din nyo, no? Nagamit ninyo ang Holy Week break ng makabuluhan. Kahit papano na ilayo ninyo ang inyong isip sa stress, 'di ba? Na dulot ng yung mga araw-araw nating kinakaharap na problema, especially ngayon na amplified lahat ng ating problema. Unang-una na diyan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
'Di ba yung pahirapan din sa pagbiyahe ngayong hapon o ngayong sa bawat biyahe natin kasi nga nabawasan yung bilang ng mga bumabiyahe ng mga tsuper at hindi rin naman natin sila masisisi sapagkat ang taas na ang mahal na ng diesel, 'di ba? Kung kaya lang natin na libre na lang, 'di ba? Kung sobrang yaman lang natin kaso hindi. Mabuti na lamang may mga tao na tawag dito, magaganda yung kanilang kalooban, especially yung mga influencer. Ito yung mga talagang dapat tinutularan natin, yung mga influencer na hanggat kaya nila nagbibigay sila ng tulong sa ating mga kababayang tsuper. 'Di ba, sa mga anong tawag dito? Mga influencer na nanglilibre ng gasolina at diesel para sa mga most vulnerable dito sa krisis sa langis. Well, anyway, hindi naman tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Pero may kinalaman pa rin sa hirap, sa stress. 'Di ba? Sabi nga nila, marami kasi sa atin yung parang unsure pa rin sa ginagawa sa kanilang buhay, especially pagdating sa kanilang trabaho na para bang hindi sila sure, hindi sila sigurado kung bakit ano ba talaga yung patutunguhan ng kanilang mga desisyon sa buhay. Well, sabi nila, ang paghahanap ng tamang trabaho ay parang paghahanap ng soulmate. Mahirap hanapin, minsan nakakaligaw, at kung hindi mo kung kailan naman hindi mo hinahanap, doon pa dumadating, 'di ba? Kung tatanungin ko kayo ngayon, yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga naka-standby sa ating YouTube Live at Facebook live stream, kayo ba nasa tamang trabaho na ba kayo? O baka naman isa ka doon sa mga naghahanap pa rin? Habang naghahanap tayo, may mga tanong na dumadaan sa ating isipan. Ito din yung mga tanong na madalas na hindi naman natin napag-uusapan, 'di ba? Katulad nung paano nga ba nag-uumpisa ang isang career? Ano yung mga bagay na hindi natin karaniwang nakikita sa likod ng isang hanap buhay? Diba? Sa panahon kasi ngayon, ang tanong lagi natin, ano ba yung kabuluhan nitong pagtatrabaho na ito? Masasabi ba nating worth it? Worth it pa ba itong pinili nating landas? Sa kabila ba ng lahat ng pagod, bakit pa natin ito pinipili araw-araw? Diba? Yan yung mga kwentong sisilipin natin dito sa ating programang Hanap Buhay Diaries. Kung iisipin natin, hindi naman tayo talaga nag-iisa sa yung ganitong dilema. Diba? Marami sa atin ang dumaan o dumadaan sa phase na hindi tayo sigurado. Especially sa mga fresh grad. Diba? Madalas nating naririnig, follow your passion. Pero sa realidad ng buhay, hindi naman lahat ng passion kaya tayong pakainin, 'di ba? Kayang bayaran ng ating mga bills. Lalo ngayon. Kaya minsan napapatanong tayo, mali ba tayo ng piniling trabaho? O part lang ba 'to ng proseso? O baka karma na 'to. Dadagdagan pa natin yung pressure, 'di ba? Makikita natin sa social media yung mga kaibigan, mga kakilala natin, mga taong malalapit sa ating buhay, parang hindi natin maiwasan maikumpara sa ating progress. Sila manager na or pa-travel na lang. Iba nagsettled na sa abroad. Diba? Parang ang bilis ang takbo bigla. Right after graduation, or kapag nag-umpisa ka na magtrabaho, parang biglang ang bilis. Tapos ikaw, dito ka pa rin, nag-iisip. Hindi ka pa rin sure. So, dun pumapasok yung yung thought na
mahuhuli na ba tayo? 'Di ba? Parang may ganung pakiramdam na parang napag-iiwanan. Pero hindi lang naman ito nasa isip natin, 'di ba? May mga realidad na ito talaga yung karaniwang kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga ordinaryong mga manggagawa. 'Di ba? Minsan hindi talaga tugma. May tinatawag tayong job mismatch. Ibig sabihin, hindi tugma yung inaral natin dun sa current work natin. Minsan naman, kahit nung gusto mo, 'di ba, kailangan mong tanggapin na kung ano lang yung nandyan. Kasi realistically speaking, kulang na kulang ang opportunities, especially dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ang taas-taas ng pangarap natin, pero nalilimitahan tayo ng mga opportunity na meron. Parang kailangan mo pang napakalayo pa nung kailangan mong ratingin para lang makuha mo o ikaw mismo yung magbubukas ng opportunity para sa'yo. Diba? Meron mga dami-dami sa ating graduate ng nurse na gusto maging doktor, pero meron tayong shortage sa bilang ng mga medical personnel, 'di ba? Yung mga doktor at nurse, kasi sila nangingibang bansa. Bakit sila nangingibang bansa? Kasi mas maganda ang oportunidad doon kumpara dito sa bansa. 'Di ba? Karamihan sa ating mga, 'di ba? Aminin natin yung mga kakilala, at least meron tayong isang at least na kakilala na breadwinner ng kanilang pamilya. Minsan nga hindi sila yung panganay, minsan sila pa yung bunso, pero sila yung breadwinner. Diba? Yun yung realidad. Na masakit man, pero yun yung kailangan nating tanggapin, na kung ano lang yun nandyan, yun yung makukuha natin. Diba? Hindi naman dahil tamad ka kundi dahil may kailangan kang bayaran, may pamilyang umaasa sa'yo, meron kang responsibilidad. So minsan hindi lang siya simpleng hanap ng passion. Minsan 'di ba, hanap siya pang survive para mabuhay tayo, literal. At kapag nandoon na tayo, 'di ba, sa trabaho na hindi naman natin plinano, doon mo palang sisimulan intindihin ano pa talaga yung gusto natin sa buhay. Kaya siguro ang tanong, ano ba yung tamang trabaho? O mali pala, hindi pala yun yung dapat na itinatanong natin sa sarili natin, na ano ba yung tamang trabaho para sa akin? Siguro yung mas magandang tanong sa ngayon, ano ang trabaho na handa nating paghirapan? 'Di ba? Saan ba tayo pwedeng matuto? Kahit na mahirap, ano ba talaga yung mahalaga sa atin sa ngayon, 'di ba? Ano yung current priorities natin? Kasi totoo naman, 'di ba? Wala namang trabaho na 100% na sure tayo. Walang career na diretsong-diretso. Minsan mapupunta ka muna sa kung saan, 'di ba? Kahit hindi naman yun yung pinaplano mong destinasyon. Bago natin maintindihan kung saan ba talaga ang direction natin. Mas mahirap yan kung ikaw innate sa'yo na ikaw ay isang indecisive na tao. Kumbaga pagdating pa lamang sa college hirap na hirap ka na, ano bang course ang para sa akin? Anong program ba ang dapat kong piliin? Kung doon pa lang, of course, I know na ngayong graduate ka na, indecisive ka pa rin na tao. Good for you kung nabawi mo na yon at kaya mong panindigan kung ano yung kinuha mo nung college. Pero minsan kasi kahit nga katulad nung mga napagkwentuhan natin sa ating mga previous episode, na hindi sa lahat ng pagkakataon okay na gawing trabaho kung ano yung passion o hobby natin. Kasi ang by definition, 'di ba, ang hobby ginagawa natin siya parang pastime, 'di ba? Libangan. So
So the moment na gawin natin siyang part ng ating trabaho, gawin natin siyang profession, gawin nating career, nadadagdagan, nagkakaroon siya ng weight, nagiging mas lumalaki yung responsibilidad natin para sa bagay na yon. So nagkakaroon na ng deadlines. Kailangan na natin siyang gawin by schedule, hindi na dahil lang gusto natin gawin. So hindi talaga may iwasan na may mga pagkakataong makakaranas tayo ng burnout, 'di ba? Napapagod tayo kasi tao tayo, 'di ba? Hindi naman tayong makina. At normal 'yon. So hindi natin kailangan magmadali o parang ma-pressure, makaramdam ng pressure na dapat yung trabaho natin ngayon ay related doon sa kung ano yung passion natin. Well, maganda pa rin naman kung tutuusin na nandun tayo sa passion na hawak at trabaho natin ngayon kung ano yung passion natin. Kasi in a way, nagkakaroon tayo ng motivation, 'di ba? Nagiging masaya tayo dahil yung ginagawa natin mahal natin. Ginagawa natin siya by heart, hindi dahil napipilitan tayo. Pero ang realidad, nagtatrabaho tayo kasi kailangan nating mabuhay, 'di ba? So kung kayo ho ay nasa phase ng paghahanap, okay lang ho yan, 'di ba? Okay lang malito, okay lang magbago ng direksyon. Okay lang kung hindi pa klaro. 'Di ba? Hindi naman natin kailangan mahanap agad. Pero ang kailangan natin ay magsimula. Kasi hindi naman tayo katulad ng mga nepo babies, 'di ba, na merong mga safety net. Karamihan ho sa atin kung hindi nasa middle class, yung totoong lower middle class, tayo ho ay bagamat nakakaagapay tayo sa mga pang-araw-araw na bills, mga araw-araw na bayarin. Ika nga nila sa social media, tayo ay one hospital emergency away from poverty. Ibig sabihin, kapag yung estado ng ating buhay ay kapag tayo ay nagkaroon ng malubhang karamdaman, mauubos agad yung ating savings. So, yun ho ang realidad ng ating buhay. Kaya paminsan-minsan hindi natin masisisi yung mga yung mga nagra-rant online about sa sitwasyon natin sa bansa ngayon. Mga nananawagan na itaas pa ang minimum wage, na dapat ang tawag ay living wage, ibig sabihin livable. Kasi kung ang sinasahod mo hindi pa sapat para lamang makabili ka ng grocery o pambayad ng bills at utilities, matatawag nga ba yung livable wage? Diba? Hindi lahat afford or may luxury na magkaroon ng safety net. Kasi nga again, hindi lang naman yung kanilang sarili ang kanilang iniintindi. May mga kapamilya silang umaasa sa kanila. So hindi lang isang tao yung pasan-pasan nila, diba? So again, kung kayo ay may luxury kayo na maghanap at magnilay-nilay kung ano ba yung para sa inyong trabaho talaga Again, katulad ng binanggit ko kanina, okay lamang hong malito at maging pabago-bago ang direksyon ng ating buhay. Kasi nga ang pinakamahalaga dito ay gumagalaw tayo. Inumpisahan natin at nagpapatuloy tayo. Hindi din naman masama magpahinga, pero ang importante hindi tayo tumitigil. Kasi hindi naman tayo makakarating dun sa destinasyon na gusto nating puntahan kung hindi tayo gumagalaw. Ayan, katulad nung binabanggit ni si Ma'am Teresita Atienza, 'di ba, yung marami daw siyang nakasalamuhan na na ito yung binabanggit ko kanina, yung sa job mismatch. 'Di ba, yung minsan yung inaral walang kinalaman doon sa kanilang current work.
o kaiba doon sa gustong marating nila sa buhay. May maraming factors kasi yan, di ba? Pagdating doon sa, minsan nandun sila sa trabaho na gusto nila pero hindi naman yun yung inaral nila kasi possible na yung inaral nila yun yung gusto ng kanilang magulang for them pero yung laman ng puso nila malayo doon sa profession na hinahangad ng kanilang parents. Diba? Maraming ganyan. Ang gusto ng magulang mag-engineer ka, pero ang puso mo ay nasa arts. Diba? Sasabihin nila, walang pera sa arts. Pero bakit walang pera sa arts? Kasi binabarat ang mga artist. Kaya maraming nadi-discourage. Diba? Pero magandang bagay yan kay Teresita at Yenza na mas pinili nila kung ano yung sinunod nila kung ano yung laman ng kanilang puso. Ayan, ganon din si Kuyang Banong. Marami daw siyang nakasamang ganyan. Mismatch ang natapos at sa kanyang trabaho. Ayan, magandang gabi din kay Leo Cervantes Havares. Ayan. Watching from Puerto Princesa City sa Palawan. Ayan, kung basta gusto ang lugar, doon ka. Well, tama din naman yan, kung saan payapa yung loob mo. Kung hindi man, marami kasing tao na natututunan na lang na mag-settle. Diba? Hindi man yun yung pinangarap nilang trabaho para sa kanila or yung in-envision nila para sa future nila. Pero naging stable naman yung buhay nila. Diba? Nababayaran yung bills, nakakapag-ipon, kaya nilang spoil yung kanilang mga sarili at mga mahal sa buhay. Well, natututunan nilang mahalin yung trabaho nilang yon kasi nandun yung nakuha nila yung peace of mind. Hindi sila yung parang tuloy-tuloy nag-overthink sila sa kung anong kahihinatnan ng kanilang buhay. Kaya natuto silang mag-settle. Ayan. Tama, Sir Kyle. Sumunod ang kanyang anak na yung anak daw ni Ma'am Teresita, yung kanyang anak ay sinunod yung payo ng kanyang parents para sa school. Pero iba naman yung pangarap niya. Well, ayan, good for good for him, 'di ba? Pinabayaan naming sundin niya ang kanyang pangarap. Okay yung gano'n kasi syempre kapag talaga napipigilan yung isang bata, may tendency na na magrebelde. Hindi naman yung worst case scenario agad. Pero may ganong instances, 'di ba? Natututong magsinungaling yung bata. In a way na parang hindi na siya nagiging open sa kanyang parents. So kung harmless naman yung gusto ng bata, ba't hindi natin tignan kung baka mag-work, 'di ba? Kung taliwas naman yung pangarap ng bata doon sa gusto ng magulang, intindihin natin, kailangan natin makipag-usap, 'di ba? Makipag-communicate tayo doon sa bata. Bakit ba ito yung gusto niya? Pakinggan muna natin yung gusto niyang yung side niya, yung panig niya. And syempre, ako hindi naman ako magulang. Pero bilang anak, yun ang feeling ko sentimiento ng mga anak na hindi madalas na pagbibigyan. Ang gusto lang naman nila pakinggan muna yung side nila, 'di ba? At kung magkakamali, nariyan naman tayong mga magulang o kayong mga magulang para payuhan yung ating mga anak. At syempre, hindi naman na sila bata, 'di ba? May sariling mga paa naman na sila, kaya na nilang mag-isip para sa kanila. So kung magkakamali sila, ipakita natin ano ba yung dapat matutunan nila dun sa pagkakamali na 'yon. Anyway, magandang gabi din sa iba pang mga nakatambay sa ating YouTube Live. Ayan, kay Gilbert Valencia, kay Fidel Domingo,
Ayan, from AMC Farm. And happy birthday daw kay Brian. Diyan mula sa Pampanga, kay Ariel San Pedro. Magandang gabi. Ayan, sa ating matambay sa ating Facebook Live, kay Hanzala Bangkola Tarambisa. Naka-tune in siya para kay ayan, inaabangan agad mamayang madaling o sa Monday morning ang balitang Prom Day with Kisa Sabson, at kay Jocelyn Maki mula sa Western Visayas Aksyon Radyo Iloilo. Yan, good evening din kay LPH. At bago pala matapos sa ating programa, batiin ko lang din ng congratulations yung mga recent passers ng March 2026 sa Civil Engineering Licensure Examination, tsaka yung Physician Licensure Examination. Ayan. Congratulations kay Doc Jana Varilla, gayon din kay Engineer Rafaela Carandang, ayan, ng Cabuyao, Laguna. Congratulations! At sa ating mga bagong inhinyero ng bayan at mga bagong doktor ng bayan. Sayang nga lang dapat may makakasama tayo ngayong gabi na isa sa mga top notchers makakwentuhan natin, but malay natin, abangan natin sa mga susunod pang linggo, makakakwentuhan natin ang hopefully isa sa kanila para mabigyan tayo ng insight ano ba yung journey, gaano ba kahirap ang isang board exam para maging doktor. Diba? Ano ba yung realidad sa pagre-review nila? Syempre, hindi lang naman libro ang kanilang kaharap dahil meron yan na postgrad internship kung saan humaharap talaga sila sa mga pasyente. So, mga interesado na pasukin ng mundo ng medisina, antabayanan nyo ho yan dito sa ating programa. In the meantime, kami po ay magpapaalam na muna. Muli, ito ho ang programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong nakasama, ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Pilipinas ang ating oras, eksakto in punto, 7:30 ng gabi. Sa